input niyan, yan o. Ito yung input niyan. Ito. Yung capacitor yan na 10 UF or 4.7. Ito, kalabitin natin ito. Kahit kamayin mo lang yan, pwede yan. Ayan, meron o. Meron. Ngayon, lagyan ko ng audio talaga siya para mas marinig natin na kung normal or hindi yung audio niya. Welcome to my vlog. Ayun, for today's video, dayo. Dayo. Kaya nasabi kong dayo. Siyempre malayo ang pinanggalingan niya. From Batangas pa ito. Itong power amplifier. Yun, tama yung narinig nyo. Galing Batangas. Yun, unang-una sa lahat, maraming salamat. And then, shout out sa may-ari nito, sir. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng mga unit nyo rito sa akin, sir. Bali, dalawa ito. Ito, and then, itong isa. Yan, unahin muna natin itong isa. Bali, kwanto, DIY na power amplifier. Ayan, pinagawa nila, pinaka-symbol, and then, ito, nagka-problema, kaya dinala sa atin. Sabi ko, ba't ayaw dalhin doon sa pinagawan? Wala na daw yung pinagawan nito, kaya dito sa atin, dinala, tayo pinagkatiwalaan. CE lang nakalagay, California. Alang numero, kaya California lang. Ayan, tingnan nyo yung laman loob nyo. Malaki rin transformer. Parang kung ito, hula ko parang transformer ng K10 ito eh. Transformer ng K10. Ayan. Bali ito yung laman loob niya. Pasilip ko muna sa inyo. Talaga, pag DIY, medyo bulky or marami talagang wire na nakausli. Pero try natin ayusin or i-wiring ng maayos. Ayan, ang issue nito kaya din lang sa atin, naka-protect. Bali hindi ko na ipa-plug in kasi yung plug nila iba oh. And then na-check up ko na rin naman ito nung nakaraan eh. Bali re-restore na lang natin. Ang problema kasi nito, ito tinanggal nila sa may kabilang side. Kasi kapag nakakabit to, nagpo-protect and then nagsa-shutdown yung EBR nila. Ibig sabihin may problema rito. Tapos ang ginagamit nila itong isa, hanggang sana tuluyan din, pati yung kabila nagpo-protect na rin. Ayan. So, ngayon bali re-restore natin ito. Ang disenyo nito is class AB lang. Na class AB lang eh, oh. Kasi yung nakakabit dito, class AB lang ito. Ito, 1, 2, 3. Parang class AB lang to. Parang Yamaha or Dracula na design. Lumobo. Ayan, bali paano ko ba ipapaliwanag to? Paano ko i-con sa inyo to? I-demo na kung paano ko siya i-repair. Ang gagawin ko na lang dito, babaklasin ko na lang ito. Siguro konting pahaging na lang sa inyo kung ano mga pinagagawa ko kasi iba yung sustain nito kaysa katulad sa mga brand new na pwede mo siyang ilatag, may papaliwanag. Although pwede rin naman, kaso lang haba yung video natin. Basta, gagawin ko na lang yung best ko para may paliwanag or may pawatig ko sa inyo yung mga pinagagawa ko. Papakita ko, i-con ko muna sa inyo yung transformer niya. Ito, laki niya, sabi ko parang K10. Tapos yung capacitor niya, problema ito, maliliit. 2, 4, 6, 8. 80 volts na medyo maliliit. Ayan, tapos yung pan, parang paloob yung pan ito. Kasi ang dumi dito sa loob eh. Yung dalawang pan lang kasi. Ayan, bali, babaklasin ko lang yung board. And then, diretso restore na. Sabay ko nang baklasin itong dalawang board nito. Kahit na baklasin ko naman itong mga wire, madali na naman ibalik to. Kasi class AB lang naman ito eh. Ayun, stay tuned lang kayo. Nabaklas na natin yung board. Isang board pa lang. Isa-isa lang kasi ang hirap niya baklasin. Kasi dinat. Merong nut to. Ang hirap. Tapos kailangan mo pang sungkitin dito sa pagitan para tatanggal mo yung nut. Kasi pag hindi mo inipit, sumasama yung nut sa may bolts niya. Ngayon, ito na yung board niya. Yan. May pangalan pa ng yan o. Yan, shoutout sa gumawa nito. Magaling. Yan, ito yung board niya, medyo manipis lang yung PCB na ginamit. Kaya lumulundo. Yan, medyo marumi na. Tapos, lagi kong sinasabi ito sa mga vlog ko, kapag nagto-troubleshoot ng mga output,
kailangan yung tanggalin yung mga 0.25 or 0.33 nasa emitter na side ng transistor, yung blue nga blue-kin yan. Kailangan mabaklasin yan para ma-check mo pa isa-isa itong mga power transistor or power output. Kasi pag nakakabit yan, hindi mo ma-check yan. Short ang labas yan. Magiging short lahat. Kaya kailangan mo baklasin yan. Ngayon, meron akong nakita na sira. Ito, isang pares. Isang ito binali ko or tinumba ko ito. Tsaka ito. Short yan. Ito, buzzer mode tayo. Siguro, mahaba yung video natin dito. Gawin na lang natin part 1, part 2 siguro to. Ayan o, sana marinig. Yan, buzzer mode. Ito, short to eh. Yan, kasi ito, short din to. Oh, di ba? May buzzer. Yung iba niyan, wala na. Yung rest, wala na yan. Siguro isang pares lang yung nadali. Parang ito pa. Wala naman. Sagi ko lang siguro. Yan, parang isa. Ikang wato. Oh, parang isa lang. Ay, madodouble check rin naman natin yan eh. Yan, meron na. Ito, kahit tanggalin natin yan, isang pares na yan, matutroubleshoot natin yan kahit wala yung dalawa na yan. Tapos, dito sa my drive, ito, yun, may lumobo na capacitor. May lumobo, and then, sunog yung mga resistor. Alamang, sira itong, ano tong value nito? 340 ito eh. MGA 340 yata to. Yan, MGA 340 or 350 lang yan. Yan. I-troubleshoot ko lang muna ito, and then sabihin ko sa inyo kung ano yung iba pang problema. Maigi siguro, kahit itong mga transistor na ito maliliit, palitan ko na lang ito. Para ma-refresh na siya. Ito, palitan ko yung mga kapasitor na lumobo. So ngayon, stay tuned lang kayo. Yun lang. Tanggal ko na yung lipat lang ako ng pwesto dito. Tanggal ko na yung dalawang output na sira. Ito, sira ito. Tapos, yung mga maliliit na transistor is pinalitan na natin. Yan, pinalitan natin yan. Tapos, itong nasunog. 10 ohms. 10 ohms yung nakalagay dyan. Ayan, 10 ohms yan magkatabi. Wala akong 10 ohms na 1 half or 1 watt yata yun. Nalagay ko yung itong 2 watts. Okay lang naman yan. Medyo awkward lang siya tingnan kasi malaki. Pero dihamak na mas matibay yan. Yan. Tapos yung mga drive niya, buo pa naman. Pasensya na kayo, yung dumi na yan, hindi yan talaga matanggal. Kasi parang varnish yan na kinapitan ng alikabok eh. Yan. Tapos, naglagay na tayo ng, naiba na yung setup natin sa mahiwagang pang-testing natin. Ito na yung ginagamit natin ngayon. Yung isa eh, na-disgrasya. Nagamit sa ibang amplifier. Ayan, ito yung setup natin. Oh. Ayan, sa mga gustong gayahin. Para hindi kayo magpabalik-dalik dito, na, dadalhin nyo dyan. Kasi ito, troubleshoot. Mahirap. Kaya gagawin mo, mag-inject ka na lang ng ibang supply mo na. Kahit sa mababang voltahe, malaman naman yan eh. Pwede mo i-test yan kung normal o hindi yung tunog. Ayan, ito, negative, positive, and then ground. Ako, kabisado ko to. Yung design na ito, kabisado ko to. Kaya, kahit pa paano eh, AB lang naman kasi ito. Ayun, check natin. Pakita ko sa inyo na paano kaya to. Oh, sige, bahala na. Yan, gamit kayo ng bulb. Pag mga itong setup, kailangan may bulb kayo lagi. Yan. Oh. Lumilaw yung bulb natin kasi mababa lang ito eh. Musok, oh, wala naman musok eh. Baka okay na. Yung tester natin naka-range ng 2.5. Ground tapos emitter. Pare. Ay. Nagbablog ako. Ito emitter to eh. Wala naman, okay na. Ano okay? Nakita yung bias niya. Ay, wala tayong masukat dito. Mababa ito kasi mababa yung transformer na nakalagay. Lagyan na natin ng kwanto, speaker. Try natin lagyan ng speaker. Tapos, lagyan natin ng audio kung magiging normal yung tunog niya. Naglagay na ako ng speaker. Ang diskarte dyan,
Kasi may relay yan, di ba? May relay. Huwag kang maglagay dito sa may out ng relay. Kasi out niyan, saan ba yung nakalagay na... Ito. Out nito, ito. Yung may hinang na makapal, out yan ng relay. Kaya dyan yung kanyo, yung terminal nyo, malaking hinangan na yan, oh. Yan, out yan. Kasi walang supply ang relay. Wala kasing yung transformer natin, wala kang makuha ang supply niyan. Ang gagawin natin, irerekta natin siya. Rekta, dito. Lahat ng makapal na yan, lahat ng sapaan ng resistor na puti, yan, puti na yan, magkakasama yan, emitter yan. Yan, emitter or speaker out yan. Ngayon, diyan ka magtatap ng speaker mo. Yan, positive ng speaker mo, tapos yung isa, ground. Yung ito yung ground eh. Dito ako naglagay, dito lang ako naglagay. Pero ground pa rin naman to, kadugtong yan. Ground din naman yan. Yan. Ngayon, tingnan natin kung may audio siya, pakinggan natin. Bali, ito on. Yan. Hindi umilaw yung bulb natin. Kayang-kaya nyo itong transformer na maliit. Ayun, yung signal niyan, ito. Yung input niyan, yan o. Ito yung input niyan. Ito. Yung capacitor yan na 10 UF or 4.7. Ito, kalabitin natin ito. Kahit kamayin mo lang yan, pwede yan. Ayan, meron o. Meron. Ngayon, lagyan ko ng audio talaga siya para mas marinig natin na kung normal or hindi yung audio niya. Kahit din natin ibalik mo na sa heatsink yan, hindi naman iinit ito. Di ba basta iinit ito kasi sa dami naman yan eh. Sa dami niyan, di ba basta iinit yan. Ngayon, maglalagay lang ako ng audio natin. Pakinggan natin kung normal yung tunog niya. Naglagay na ulit ako ng audio. Yan, ito yan oh. Sa paa ng capacitor yan na yan oh, sa ilalim oh. Yan. Hindi yung 160. Yan, yung isa-isa yung maliit. 50 volts na 10 UF yan. Yan yung paa niyan. Signal yan. Yan, audio input. Ngayon, ito yung audio source natin is itong cellphone. Dahil walang control yan, binaba ko muna yung cellphone natin. Yung volume ng cellphone natin is binaba ko muna para pag kung natin ng switch wala mo ng audio na papasok agad kasi walang relay ito. Ayun, ulitin natin. Yan. Mag-play tayo ng music. Yan. Meron audio. Meron. Diba? Malagabog, oh. Ito. Yan, meron. Ibig sabihin, normal na. Hindi init to. Sa dami pa naman output nito eh. Dito sa drive, maaaring init. Ito nga eh. Ang drive to eh. Drive tong isa eh. So ngayon, okay na. Mandar na. Normal na. May audio na siya. Kulang na lang dito is yung output. Isang pares dito and then dito. Ito kasi no, sira to eh. Tanggal natin. Tapos, yung capacitor, pinalitan na natin. Yan o. Yung nakalagay dyan, 250. Na pwede naman ilagay dyan kahit 160, kaya naman yan eh. Kasi hindi naman abot ng 160 volts yung quad dyan eh. Yung voltahe na papasok dyan. 160 na 10 UF, 47 pwede. Pag ako, ang nilalagay ko dyan is 160 by 47. Wala akong 47 na 10 UF din yung orig niya. Di, 10 UF din yung binalik ko. Kasi lang, medyo bumaba yung voltahe. Okay lang naman yan. Sabi ko nga eh. Di naman mabot ng 160 yung voltahe dyan eh. So ngayon, kaya lang lumubo yun dahil nga may sira na transistor. So ngayon, i-con ko lang muna ito. I-sync na lang natin. Siguro, ipuputulin na lang natin video natin ito. Part 1, part 2 na lang para mabuo natin yung dalawang unit. Sabay, ito, linis na. And then, lahat na pili natin gawin itong medyo ganda-ganda, gagawin natin. Ayun, stay tuned lang kayo. So ngayon guys, bali, ito. Natanggal ko na yung isang board ko ulit. Bali ito, naibalik ko na. Yan. Sprayan na lang natin ulit ng varnish yan. Yung mga dumi, hindi yan talaga matanggal. Oh. Kahit kuskusin mo. Yung namumuti, dyan na yan. Varnish yan eh.
So ngayon guys, bali ito, na-check ko na. Wala naman wala namang sira, pero nagtaka ko bakit nagpo-protect ito. Malaman na lang yan kapag masuplayan na ng supplyan ng may relay. Dahil dito hindi nila nahihinang ito isa. Nagtataka ako bakit hindi nahihinang. Yan. So ngayon, naglagay ulit ako ng supply. Itong supply pa rin natin, and then audio source. Tapos nagabitan ako ng speaker. Same procedure sa may una natin ginawa. Nasa labas ng relay tayo maglalagay ng speaker. And then hayaan nyo, kapag naibalik ko na to dito sa may casing, sa heatsink, try natin na lagyan ng audio na merong relay. Try ko Ngayon, ito lang muna. Wala kasi kwanto, pero tingin ko normal naman yan. Wala kasing supply ito para sa relay. Obserbahan natin. Yan, umilaw. Sina-check ko na to wala namang problema Tapos meron siyang audio. Meron Balik ko to. Okay. Yan Ito lang ang corroded Baka dahil dyan siguro sa mga linya na yan. Kukuskusin ko lang yan, and then iba-varnish ko bago balik dito sa may heatsink nya. Yan, okay, may audio siya. Sa ngayon, stay tuned na ulit kayo. Babalik ko lang dito sa may heatsink to. And then yan, sabi ko nga kanina, kuskusin ko na lang yan, and then sprayan ko ng varnish. Tapos ito, mabalik natin to. Itong hindi nakahinang. Kalimutan siguro na nagbuo ng hinangin yan. Naibalik ko na yung dalawang board. Pagbalik pa lang ng tornilyo, matagal na. Kasi ang gamit 4 dinat Matrabaho talaga yung dinat. Dapat self-tapping na lang or di kaya hand-tap ang ginamit. Pero wala nandyan na yan. Ngayon, ito, naibalik ko na. Magkaiba yung kulay na pala ng board Ngayon ko lang napansin. Ito brown, ito parang madilaw. And then dito, binugahan ko na. Kaso yung mga puti-puti na yan, wala tayong magagawa dyan. Kumapit na ang mangyari nito, iwawiring ko lang muna ito. Iwalay na lang natin yung video or vlog para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Total, gumagana na ito parehas. Itong dalawang board na to gumagana. Sasalpak na lang ito. Iwalay ko lang siya ng video para hindi na mag-skip kayo. 12 to 15 minutes, okay na yan. Tapos, sunod naman na vlog na lang ulit. Ayun, hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang yung part 2 nito kung paano natin siya buuin. Yun, promotion muna tayo bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin, always on the go na 24/7. Sa mga gusto magpaparepair along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace natin lahat.